Gumastos si Roberto ng huling-huling $15,000 niya sa isang sira-sirang farmhouse. Naniniwalang ito ang kanyang pagkakataon para magsimulang muli. Nakita niya ito bilang isang bagong simula, isang lugar kung saan siya muling makakatayo, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa kanyang 5 taong gulang na anak na babae matapos nilang mawalan ng lahat. Ngunit pagbalik niya, makalipas ang 6 na linggo, handang simulan ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Gulat na gulat siya nang makitang may usok na lumalabas mula sa chimenea, at mas lalo siyang nagulat nang makita ang 2 hindi kilalang tao na nakatira na sa bahay na inakala niyang magliligtas sa kanila. Ang sumunod na mga pangyayari ay tuluyang magbabago sa buhay ng 4 na taong sangkot. Pero bago tayo pumunta roon, isipin mong ikaw si Roberto. Tatawag ka ba ng pulis o susugal sa isang desisyong walang saysay sa unang tingin? Bago tayo magpatuloy, mag-iwan ka muna ng komento at sabihin kung nasaan ka sa mundo. Gustong-gusto naming makita kung gaano kalayo ang naaabot ng aming mga kwento. Habang dumaraan ang truck ni Roberto sa graba, marahang kumalabog ang mga gulong sa ilalim. Palubog na ang araw sa kabukiran ng Oregon at ang tanawin ay naglalaro sa lilang ginto sa malalawak na bukirin. 5 oras na siyang nagmamaneho at ramdam niya ang sakit at paninigas ng kanyang katawan. Pero hindi iyon mahalaga. Ito na ang sandali, ang kanilang bagong simula. "Yan na ba, Daddy?" tanong ni Angelina, puno ng pag-asa at paghanga mula sa upuan ng pasahero. "Yan na ba ang bahay natin?" Napangiti si Roberto kahit pagod na pagod na. "Yan na nga, anak, yan ay..." Pero natigilan siya. Kumunot ang kanyang noo at humigpit ang hawak sa manibela. May usok na lumalabas mula sa chimenea. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang huminto siya mga 20 talampakan mula sa bahay. Pareho pa rin ang itsura ng bahay gaya ng huli niyang bisita. 6 na linggo na ang nakalipas. Nabakbak na pintura, sirang beranda, ligaw na damo sa paligid. Pero ngayon may tao na sa loob. May naninirahan. "Daddy," nangangatog na tanong ni Angelina, "bakit tayo huminto?" "Manatili ka lang sa loob ng truck, Angelina." Ang tinig ni Roberto ay mas matalim kaysa sa inaasahan niya. Agad niya itong niluwagan. "Sandali lang ito, ha? May kailangan lang akong tingnan, pero manatili ka muna dito." Hinawakan niya sandali ang kamay ng anak at bumaba sa malamig na simoy ng gabi. Mas malinaw na ang amoy ng usok, siguradong mula sa loob ng bahay. Mabilis ang takbo ng kanyang isip. Maaaring may nanghihimasok, mga vandals o mga kabataang tambay lang. Bilang construction worker, alerto at handa ang kanyang pandama. Bahagyang bukas ang pintuan. Marahan niya itong itinulak at napatigil ang kanyang paghinga. Malinis ang pangunahing silid. Hindi ito winasak gaya ng inaasahan niya. May apoy sa fireplace, akala niya'y sira ito. At naroon nakatayo, tila natakot ang 2 batang babae. Magkamukhang magkamukha sila, payat mahahabang blondeng buhok na nakatali sa ponytail at may dumi sa mukha. Walang gumalaw hanggang sa lumapit ang isa sa kanila. Dahan-dahan, nakataas ang mga kamay na parang sumusuko. "Please, wag po kayong tatawag ng pulis. Aalis na po kami agad. Kailangan lang po talaga namin ng matutuluyan." "Sino kayo?" tanong ni Roberto, matatag ang tinig bagamat magulo ang isip. Hindi sila mukhang salarin, mas mukha silang takot. Pumesto sa harap ang isa pang kambal, parang pinoprotektahan ang kapatid. "Pasensya na po, akala po namin walang tao rito. Ilang linggo lang po kami dito. Wala po kaming sinirang kahit ano. Mangangako po kami, aalis na po kami. Basta huwag niyo lang pong tawagin ang pulis." Tiningnan ni Roberto ang paligid. Malinis ang sahig. Tinakpan ng plastik at karton ang mga basag na bintana. May nagayos. Maging ang fireplace ay ginawang ligtas gamitin. "Paano niyo nalaman ang tungkol sa bahay na ito?" tanong niya. Tumagilid ng tingin ang isa sa mga babae. Mukha silang nasa maagang 20 taon.
Dati po kaming nakatira sa Millbrook, mga 10 milya mula rito. Alam ng lahat na matagal nang walang tao dito. Hindi po namin alam na may bumili na. Daddy? Napalingon silang tatlo. Nakatayo sa pinto si Angelina, hawak ang kanyang stuffed rabbit at giniginaw sa hangin. Tiningnan niya ang mga babae hindi sa takot, kundi sa pagkamausisa. Angelina, sabi ko manatili ka sa truck. Mabilis na lumapit si Roberto. Alam ko, sagot ng bata, pero sobrang lamig sa labas at nakita kong may usok. Akala ko pwede kaming makisindi sa apoy. Tinitigan niya ang mga babae. Sila po ba ang titira kasama natin? Nanahimik ang paligid. Mabigat ang tanong. Hindi anak, sila, pero biglang nagsalita ang isa sa kambal. Aalis na rin po talaga kami, sandali na lang. Pero si Angelina ay nakapasok na iniunat ang maliit niyang kamay sa apoy. Ang sarap dito, mas okay kaysa sa loob ng truck. Tumingala siya sa ama. Pwede po ba nilang turuan tayo kung paano pinaandar ang fireplace? Sabi mo po kasi sira na iyon. May gumalaw sa dibdib ni Roberto. Tiningnan niya ang anak, ang matapang niyang anak na babae na nawalan ng ina 8 buwan na ang nakalipas, na tumira sa motel ng ilang linggo at nakita ang unti-unting pagkawala ng dati nilang buhay. At ngayon, narito siya nag-aalok ng kabutihan ng walang pag-aalinlangan. Muli niyang tiningnan ang kambal. Sa pagkakataong ito, mas malalim. Hindi lang sila takot sa kanya, takot sila sa mas malaki pang bagay. Alam ni Roberto ang titig na iyon, ang uri ng takot na dala ng kawalan ng ligtas na matutuluyan at ng pakiramdam na wala ng natitirang matatakbuhan. Ilang buwan na rin niya itong nakikita sa sariling refleksyon. Umupo kayo, wika niya ng marahan. Nagkatinginan ng kambal, puno ng alinlangan. Pakiusap, dagdag pa ni Roberto, mas malumanay ang tinig. Mag-usap lang tayo, maghahanap tayo ng paraan. 20 minuto ang lumipas at magkakasama na silang nakapalibot sa init ng fireplace. Nakahilig si Angelina sa tabi ni Roberto. Pilit pinipigilan ng antok kahit halos pumikit na ang mga mata. Nasa harap nila ang 2 magkapatid, nakaupo sa isang lumang kahoy na kahon, parang handang tumakbo anumang sandali. Ako si Isabel, mahinahong sabi ng isa, at ito ang kapatid kong si Gloria. Kambal kami, halata naman siguro. Halata, bulong ni Angelina, inaantok ngunit nakikinig. Sa kabila ng tensyon, napangiti si Isabel. Ako si Roberto, ito si Angelina, sagot niya, saka huminto saglit. Paano kayo nauwi rito? Nagkatinginan ang kambal gaya ng mga kapatid na hindi kailangang magsalita para magkaintindihan. May tahimik na damdaming dumaan sa pagitan nila. Nagsimulang magsalita si Gloria. Lumaki kami sa Millbrook. 3 lang kami. Ako, si Isabel at si Mama. Umalis si Papa noong sanggol pa kami, kaya si Mama lang ang nagpalaki sa amin. Kalma siyang nagsalita pero nakatikom ng mahigpit ang kanyang mga kamay sa kandungan. 2 trabaho ang ginawa ni Mama halos buong buhay niya, patuloy niya. Nakapag-aral kami sa Oregon State dahil sa scholarship. Agricultural science si Isabel, ako naman ay business. Libre lahat. Tuwa-tuwa si Mama, sabat ni Isabel. Nagtapos kami nitong Hunyo. Akala namin ayos na ang lahat. May mga job offer na, may plano na kami sa buhay. Bumigat ang tono. Pero noong Agosto, nasaktan si Mama sa trabaho. Nasira ang isang makina sa planta kung saan siya nagtatrabaho sa gabi. Hindi nila inayos ng maayos ang safety gear. Nabuhay siya, sabi ni Gloria, pero malubha ang pinsala sa kanyang gulugod. Hindi na siya nakapagtrabaho. Dahan-dahang nahimbing si Angelina, nakasandal sa kanyang ama. Maingat siyang inayos ni Roberto habang nagpatuloy si Gloria. Umuwi kami para alagaan siya. Tinanggihan namin yung mga trabaho. Akala namin panandalian lang to. Akala namin gagaling siya at tutulong ang insurance ng kumpanya. Tumawa si Gloria, ngunit walang kasamang tuwa. Napaka-inosente namin.
Sinisi siya ng kumpanya sa aksidente, sabi ni Isabel. Itinanggi nila lahat. Kesyo, hindi raw siya sumunod sa tamang proseso. Samantala, padala ng padala ang hospital bills. Pinilit naming tugunan lahat. 3 trabaho ang pinasukan naming dalawa, dagdag ni Gloria, nanginginig ang boses. Ako sa feed store at mga seasonal harvest. Si Isabel sa pag-waitress at bookkeeping. Pero kulang pa rin. Huminto siya, pilit nilulunok ang bigat. Lumala ang kondisyon ni Mama, nagkaroon ng komplikasyon, na ECU siya ng 1 linggo. Nagmimistulang salamin ang kanyang mga mata. Pumanaw siya noong Oktubre 23. Tahimik ang silid maliban sa marahang tunog ng apoy. Paumanhin, bulong ni Roberto, tila kulang ang salita sa bigat ng kanilang dinanas. Mabilis na pinunasan ni Isabel ang luha. Higit 80,000 dolyar ang medical bills. Dinakma ng mga tagasingil ang lahat. Ang bahay ni Mama, ang kotse, lahat ng may halaga. Sinubukan naming lumaban, dagdag ni Gloria. Pero wala kaming pambayad sa abogado. Hindi namin alam paano gumagana ang sistema. Pagdating ng Disyembre, nawala na lahat, ani Isabel. Sa kotse na lang kami natutulog hanggang sa masira ito at hindi na namin kaya ipagawa. 1 araw sa diner, may nagbanggit tungkol sa farmhouse na ito, ani Gloria. Matagal na raw walang tao. Inisip namin baka pwede kaming makituloy ng ilang linggo, makapag-ipon lang para sa renta. Pero hindi ka makakaupa kung wala kang address, references o proof of income, dagdag ni Isabel. At paano mo makukuha ang mga iyon kung sa kotse ka natutulog? Nag-a-apply kami ng trabaho pero parang cycle na walang labasan. Tiningnan sila ni Roberto. Ang 2 babaeng ito ginawa ang lahat ng tama. Pumasok sa kolehiyo, nagtapos, tumayo para sa ina nila. At ngayon narito, walang-wala dahil sa sistemang pumalya. Kilala niya ang kwento. Hindi lang ito kwento nila. Ito rin ang kanya. Ilang taon na kayo? Tanong niya. 24, sabay nilang tugon. Tuluyan nang nakatulog si Angelina, maayos ang paghinga. Tiningnan ni Roberto ang mapayapang mukha ng anak, saka ibinaling muli ang paningin sa kambal. Naalala niya ang motel na tinirhan nila matapos mawalan ng bahay, ang mga gabing di makatulog dahil sa stress. Naalala niya ang pagbenta ng singsing sa kasal ni Carmen, ang huling alaala ng kanyang yumaong asawa, para lang makabili ng pagkain. Nawalan sila ng ina, nawalan siya ng asawa, nawalan sila ng tahanan, ganun din siya. Pareho silang bumabangon mula sa abo ng trahedya. Gaano na kayo katagal dito? Tanong ni Roberto. 3 linggo, sagot ni Isabel. Maingat kami, wala kaming sinira, nililinis namin araw-araw. Gamit lang namin ang fireplace tuwing gabi, dagdag ni Gloria. Akala namin walang makakapansin ng usok. Yung mga plastic sa bintana, sabi ni Roberto, kayo ang gumawa nun? Tumango si Gloria. Nakita namin sa kamalig yung mga plastic sheet, nakakatulong laban sa lamig. At yung fireplace, kayo ang nag-ayos? Tiniyak na ligtas? Si Isabel ang gumawa niyan, sabi ni Gloria. May bahid ng pagmamalaki. Magaling siya sa ganyan. Sinuri niya yung chimney, nilinis, tines lahat. Siniguro niyang hindi mausukan ng loob o magdulot ng sunog. Napatingin si Roberto kay Isabel nang may bagong pagtingin. Hindi na lang bilang desperadong babae. May kakayahan siya. May katatagan. Marunong ka ba sa construction? Tanong ni Roberto. Umiling si Isabel. Hindi masyado, sagot niya. Pero magaling akong magdiskarte. Tumulong ako sa paggawa ng mga set sa theater noong high school at gumawa rin ng ilang simpleng ayos sa farm habang nasa kolehiyo. Mabilis akong matuto. May nabubuong ideya sa isip ni Roberto. Malamang ay isang malaking sugal ito, hindi ito ang pinakamatalinong plano. Pero sa totoo lang, ang paggastos ng huli niyang 15,000 dolyar sa isang luma at abandonadong farmhouse ay hindi rin naman praktikal. Malaki ang kailangan gawin sa bahay na ito, sabi niya dahan-dahan.
May tagas ang bubong sa ilang parte, magulo ang plumbing, luma ang kalahati ng kable, magaspang ang mga sahig, kailangang lihaing maigi at isil. Aabutin ng ilang buwan bago ito maging tunay na maayos tirhan. Tumango ang kambal pero halatang hindi pa rin nila alam saan patungo ang usapan. Isa akong kontraktor, o dati, dagdag ni Roberto, nagpatakbo ako ng home restoration business sa Seattle. Nawala lahat 8 buwan na ang nakalipas. Pati negosyo, kaya ko binili ang bahay na ito. Yun lang ang kaya ko noon para makapagsimula ulit para sa amin ni Angelina. Saglit siyang tumigil, pagkatapos ay nagsalita. Ito ang iniisip ko. Kailangan ko ng tulong sa pag-aayos ng bahay. Wala akong maibabayad ngayon, baka kahit kaunti. Pero kung handa kayong tumulong sa renovations, pwede kayong tumira rito. Ayusin natin kung paano paghahatian ang espasyo, kung paano mapapagana ang init at tubig ng maayos. Matututo ka ng construction skills, sabi niya tumingin kay Isabel, at magkakaroon ako ng katuwang. Tumingin siya kay Angelina na nakasandal sa kanya. At si Angelina, hindi lang ako ang kasama. Magkakaroon siya ng mga tao. Tumahimik ang buong silid. Seryoso ka ba? Halos pabulong na tanong ni Gloria. Oo, tumango si Roberto. Pero kailangang maging tapat tayong lahat. Kailangan magtulungan. Hatian sa trabaho, hatian sa desisyon. Yan ang usapan. Deal? Namumuo ang luha sa mga mata ni Isabel. Bakit mo kami bibigyan ng ganitong pagkakataon? Hindi mo nga kami kilala. Naalala ni Roberto ang tawag mula ospital, ang araw na pinirmahan niya ang foreclosure papers, at ang mukha ng motel clerk na may awa habang inaabot niya ang gusot na dolyares. Dahil 6 na buwan ang nakalipas, mahinang wika niya, gagawin ko ang kahit ano para lang bigyan ako ng ganitong pagkakataon. Kaya ngayon, ako naman ang nagbibigay. Biglang tumayo si Gloria at tumalikod, nanginginig ang balikat. Nilapitan siya ni Isabel at niyakap habang marahang lumuluha si Gloria. Salamat, sabi ni Isabel, mabigat ang tinig. Maraming salamat. Tumango si Roberto, marahang inayos si Angelina sa kanyang mga bisig. Magpahinga na kayo. Bukas, sisimulan nating planuhin kung ano ang mga kailangang ayusin. Marami tayong trabaho. Hindi kami takot sa trabaho, matatag na sagot ni Isabel. Magaling, ngumiti si Roberto. Ako rin. Ang unang linggo ay puro gulo. Nakalimutan na ni Roberto kung gaano kahirap magpatakbo ng construction project na walang sapat na budget o tamang kagamitan. Kaya ang unang inatupag nila ay ang mga kritikal, kuryente. Tinawagan niya ang ilang dating kaibigan at ginawa niya mismo ang karamihan sa wiring. Kasama niya palagi si Isabel. Nagtatanong siya, inaabot ang mga gamit at sinisipsip ang kaalaman gaya ng espongha. Bakit yang makapal na wire ang gamit mo, hindi yung manipis? Tanong niya minsan. Kasi mas malakas ang kuryenteng dadaan sa circuit na to, paliwanag ni Roberto. Mas mabuti ng sobra kaysa kulang. Safety ang pinakaimportante. Gets ko na, sagot ni Isabel, sabay abot ng susunod na gamit kahit hindi pa hinihingi. Isa siyang natural na estudyante. Si Gloria naman ang bahala sa organisasyon. Gumawa siya ng listahan ng kailangan, nag-compute ng presyo, at naghanap ng mga murang alternatibo sa salvage yards at hardware stores. Nakahanap siya ng trabaho bilang waitress sa Miller's Cafe 4 na araw kada linggo. Si Isabel naman ay pumasok sa Brennan's Hardware part-time at dahil doon nagkaroon sila ng discount sa mga gamit. Lahat ng kinikita nila ay diretso sa bahay. Samantala, seryosong tinanggap ni Angelina ang bagong tungkulin niya bilang project supervisor. Nakaupo siya sa baligtad na balde, palaging umiindayog ang mga paa habang nagbibigay ng komento. Daddy, parang weird ang itsura ng kahoy na yan. Para sa drainage yan, anak. Okay, pero weird pa rin. Walang sawa ang kambal sa mga tanong niya at lakas ng bata.
Tuwing umaga, si Gloria ang nag-aayos ng kanyang buhok at si Isabel naman ang nagtuturo sa kanya ng pangalan ng mga gamit, pati simpleng tasks tulad ng pagsosort ng mga tornilyo. Isang gabi, halos 2 linggo na ang lumipas, bumaba si Roberto at nakita si Gloria na nagluluto. Si Angelina ay nakaupo sa counter, kwento ng kwento. Tapos pinagamit ako ni Isabel ng totoong martilyo, yung maliit lang, hindi yung panglaro. At nakapako ako ng 3 piraso. 3 buo talaga. Kumikinang sa tuwa ang kanyang mukha. 3 pako? Sabi ni Gloria, kunwaring humahanga. Ang galing mo naman, mukhang magiging builder ka rin gaya ni Daddy. Yun din ang sabi ni Isabel, sagot ni Angelina sabay ngiti. Tapos mas mahina at may halong alinlangan. Gloria, sa tingin mo po magiging proud si Mami sa akin? Napako si Roberto sa pintuan. Hindi madalas pag-usapan ni Roberto at Angelina si Carmen. Tuwing susubukan niyang magsalita tungkol dito, parang hindi lumalabas ang mga salita. Parang may nakaharang doon sa lugar kung saan naninirahan ang lungkot. Pero si Gloria hindi nag-alinlangan. Maingat niyang inilapag ang kahoy na sandok na hawak niya at humarap kay Angelina ng buo ang atensyon. Sa palagay ko magiging sobrang proud sa iyo ang mami mo, sabi niya ng marahan. Napakatapang mo sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito at ang dami mong natututunan. Sigurado akong matutuwa siya na nakikita kang nagpapako at tumutulong sa pagpapatayo ng bago niyong tahanan. Bahagyang tumango si Angelina, tahimik at malalim. Miss ko na siya. Alam ko, sweetheart, sagot ni Gloria. Miss ko rin ang mama ko. Patay na rin siya, di ba? Tanong ni Angelina. Oo, noong Oktubre siya pumanaw. Tumingin si Angelina sa kanyang mga kamay. Mas madali ba ito habang tumatagal? Nagningning ang luha sa mga mata ni Gloria, pero nanatiling kalmado ang kanyang tinig. Nagiging iba. Patuloy mo pa rin silang mamimiss, pero unti-unting lumalambot ang sakit at makakahanap ka ng mga paraan para manatili sila sa puso mo, sa mga alaala, sa mga aral na iniwan nila, sa pagmamahal na ibinigay nila. Ang mga yon hindi nawawala. Mula sa pasilyo, narinig ni Roberto ang usapan at napakurot ang kanyang lalamunan. Sa dami ng oras na ginugol niya sa pagkabahala sa pang-araw-araw na pangangailangan, hindi niya alam kung paano tutulungan si Angelina sa pagdadalamhati. Pero tila si Gloria, alam niya. Naiintindihan niya ang bagay na hindi maipaliwanag ni Roberto. Pagkalipas ng gabi, pagkatapos makatulog si Angelina sa silid na una nilang inayos, lumabas si Roberto sa porch at nakita si Gloria na tahimik na nakaupo. Salamat, wika niya. Sa ano? Tanong ni Gloria, tila nagtataka. Sa sinabi mo kay Angelina kanina. Narinig mo yon? Oo, at napagtanto kong hirap na hirap ako kung paano ko siya tutulungan sa pagkawala. Hindi ko alam ang sasabihin at natatakot akong mali ang lahat ng ginagawa ko. Humarap si Gloria sa kanya. Wala kang ginagawang mali, wika niya nang may paninindigan. Pinoprotektahan mo siya, minamahal at inaalagaan sa gitna ng isang bagay na di kayang kayanin ng karamihan. Hindi kabiguan yon. Miss na miss niya ang mami niya, bulong ni Roberto, at hindi ko alam kung paano maging parehong magulang para sa kanya. Hindi mo kailangang maging pareho, marahang sabi ni Gloria. Kailangan mo lang maging ama niya. At sa nakikita ko, magaling kang ama. Umupo si Roberto sa tabi niya sa hagdan. Ang langit sa itaas ay malinaw, punong-puno ng bituin na parang maliliit na diamante sa dilim. Kung gusto mong magkwento, sabi niya, gusto kong marinig ang tungkol sa mama mo. At nagkwento si Gloria tungkol kay Rosemary Salazar, isang inang nagpalaki sa kambal ng mag-isa, puno ng tapang at walang sawang pagmamahal. Babaeng pinaramdam sa kanila na may sapat sila kahit wala halos. Nagpakapagod sa trabaho para bigyan sila ng pag-asa sa magandang kinabukasan. Wala siyang palya sa mga school event,
Umiyak siya sa graduation ng magkambal, luha ng tuwa, hindi ng lungkot. Matigas siya, sabi ni Gloria, pero banayad rin. Kahit 12 oras ang trabaho, uuwi pa rin siya para mag-bake ng birthday cake namin. Tinuruan niya kaming ang pagiging masipag ay hindi dahilan para hindi maging mabait. Mukhang kahanga-hanga siya, ani Roberto. Talagang ganun siya, tango ni Gloria. At lagi kong naiisip, kung makikita niya kami ngayon, baka madismaya siya. Baka isipin niyang nabigo namin siya. Hindi mo siya nabigo, mariing sabi ni Roberto. Isinuko niyo ang lahat para maalagaan siya sa oras ng pangangailangan. Yan ay pagmamahal, hindi kabiguan. Tahimik silang nagupo sa tabi ng isa't isa, payapa ang katahimikan. Ano ang asawa mo? Tanong ni Gloria, dahan-dahan. May humaplos sa kalooban ni Roberto. Si Carmen, sagot niya, ang pangalan ay parang panalangin. Siya ang mas maayos sa amin. Ako'y palaging may malalaking plano. Siya naman ang nag-aayos kung paano yon maisa sa katuparan. Ngumiti siya sa alaala. Pinakamasama ang mga biro niya, pero tawang-tawa siya sa sarili niya, kaya natatawa ka na rin. At sobrang mahal niya si Angelina na halos kinakatakutan niya yon. Kinakatakutan? Tanong ni Gloria, banayad ang boses. Sabi niya noon, hindi ko akalaing pwedeng magmahal ng ganito kalalim. Paano kung may mangyari sa kanya? Paano ko kakayanin? Tumigil si Roberto. Palagi kong sinasabi sa kanya, walang mangyayari, poprotektahan natin si Angelina. Bumaba ang tinig niya, pero dapat ako ang nagprotekta kay Carmen. Hindi mo kayang pigilan ng aneurysm, mahinahong tugon ni Gloria. Alam ko, bulong ni Roberto. Sa isip, naiintindihan ko. Pero laging may tinig sa loob ko na nagsasabing dapat may nakita ako, dapat may nagawa ako. Hindi luhika yon, sagot ni Gloria. Yun ay lungkot. Ipinaparamdam sa atin ng lungkot na kontrolado natin ang mga bagay, kahit hindi naman talaga. Tiningnan siya ni Roberto ng buong buo. Sa ilalim ng buwan, tila mas bata pa siya sa 24, pero ang kanyang mga mata, puno ng bigat ng isang taong maraming pinagdaanan. Paano ka naging ganito kamatalino? Tanong niya. Bahagyang natawa si Gloria. Halo ng mahihirap na karanasan at therapy. Noong iniwan kami ng tatay namin, pinapunta kami ni Mama sa counselor. Pinakamagandang desisyon niya. Natutunan naming harapin ang nararamdaman, hindi itago. Baka kailangan ko rin yun, ani Roberto, halos para sa sarili. Baka nga, sagot ni Gloria, may ngiti. Pagsapit ng Marso, nagsimulang maging tunay na tahanan ang farmhouse. Naayos na ang plumbing. Ang unang mainit na shower nila ay emotional. Matagal na mula nang huli silang magkaroon ng ganong simpleng kaginhawahan. Nagamit na rin ang kusina, inayos ni Isabel ang mga lumang cabinet na nakuha nila sa salvage at pinagsama-sama nila ang mga natipid na materyales para makabuo ng countertop. Hindi man mamahalin pero gumagana. Sa itaas, maayos na ang 3 kwarto. Sina Roberto at Angelina sa isa, si Isabel sa pangalawa, si Gloria sa ikatlo. Mabigat ang trabaho pero may tuwang kasama. Nagpatugtog sila ng musika habang nagtatrabaho. Minsan ay kumakanta si Isabel, magaan at puno ng buhay ang boses niya. Kahit ang pinakamahirap na araw, tila gumagaan. At sa huli, napagtanto nilang tunay ngang maganda ang boses ni Isabel. Tuwing nagpipintura sila ng dingding o nagliliha ng sahig, sumasayaw si Angelina habang siya'y kumakanta. Umiikot, tumatawa, puno ng ligaya at pinapasaya silang lahat sa kanyang walang kapantay na kasiglahan. At sa gitna ng mga sandaling iyon, may unti-unting nagbabago kay Roberto. Hindi niya kinakalimutan si Carmen, hindi niya magagawa iyon, ngunit natututo siyang magbigay ng puwang para sa kasalukuyan, para sa halakhak na muling pumuno sa bahay na matagal ng tahimik, para sa tuwang dulot ng muling paggamit ng kanyang mga kamay, at higit sa lahat, para sa kakaibang uri ng pamilyang unti-unting nabubuo, hindi dahil sila'y buo,
kundi dahil lahat sila ay may pagkabasag sa parehong paraan. Itinutuon nila ang atensyon sa likod bahay, isang gubat ng mga damo, baging at nakakalimutang palumpong, taon ng kapabayaan ang nagbago rito sa kaguluhan. Nakatayo si Isabel, nakapamaywang pinagmamasdan ang ligaw na tanawin. "Alam mo kung anong kailangan ng yard na ito?" tanong niya. "Gulayan." "Gulayan?" taas kilay ni Roberto. "Hirap na nga tayong tapusin ang loob ng bahay." "Alam ko," tugon ni Isabel. "Pero pakinggan mo muna. May degree ako sa agricultural science. Kayang-kaya kong magdisenyo ng maliit na vegetable garden. Hindi kailangan ng grande. Kamatis, letsugas, siguro ilang herbs." Tiningnan niya si Roberto ng may layunin. "Makakatulong ito sa gastusin sa pagkain. At higit pa doon, ang paghahalaman ay nakakagamot. Sa palagay ko, kailangan natin lahat ng kaunting ginhawa." "Pwede ba tayong magtanim ng strawberries?" sabik na tanong ni Angelina. "Siguradong sigurado," sagot ni Isabel, may ngiti. At sinimulan nila ang trabaho, nagbunot ng damo, nilinis ang lupa, naghanda ng taniman. Ipinaliwanag ni Isabel kung paano naaapektuhan ng iba't ibang uri ng lupa ang pagdaloy ng tubig at kung anong klaseng halaman ang nabubuhay saan. Si Gloria, laging organisado, nagsusulat ng tala at gumuguhit ng plano para sa pagtatanim. Tahimik na minamasdan ni Roberto ang lahat. Ang kislap sa mga mata ni Isabel habang nagkukwento ng tungkol sa mga halaman. Ang diskarte ni Gloria para gawing sistema ang kaguluhan. At si Angelina, sumisipsip ng kaalaman sa bawat galaw. "Daddy, tingnan mo!" Hawak-hawak ni Angelina ang isang bulate. Sabi ni Isabel, tumutulong daw ang mga bulate sa lupa para gumanda ang tubo ng halaman. "Tama siya," sagot ni Roberto, nakangiti. "Mabuti talaga ang bulate sa mga gulay." "Lahat ng bagay may silbi kapag inilagay sa tamang lugar," sabi ni Isabel tumingin kay Roberto. "Tao rin sa palagay ko." Pagod na pagod sila ng gabing yon, putikan, masakit ang katawan, pero masaya. Nagpa-deliver sila ng pizza, isang bihirang kasayahan at kumain sa porch habang lumulubog ang araw. "Alam mo kung anong na-realize ko?" ani Gloria habang nakatanaw sa bakuran. 3 buwan lang ang nakalipas, natutulog kami ni Isabel sa kotse, takot na takot kung anong mangyayari bukas. Ngayon, meron na kami nito. Tumingin siya sa bahay, sa porch na pininturahan nila, sa tanimang tinrabaho nila buong araw. "May tahanan kami, may trabahong mahal namin, mayroon..." Napahinto siya, namamao sa emosyon. "May pamilya ulit kami." Itinaas ni Isabel ang slice ng pizza sa ere para sa mga second chances at sa mga abandonadong farmhouse. At para sa mga taong pinili ang kabutihan sa halip na panghusga, dagdag ni Gloria, tumingin kay Roberto. Itinaas ni Angelina ang juice box niya at para sa strawberries. Nagtawanan silang lahat at sa dibdib ni Roberto may mainit na bagay na unti-unting sumisibol. Hindi pa ito ganap na kaligayahan pero malapit na. Isang bagay na parang pag-asa. Pagdating ng tag-init, tila bumibilis ang takbo ng lahat. Muling narinig sa bayan ang pangalan ni Roberto. Naalala ng mga tao ang husay niya. Nakakuha siya ng maliit na project, restoration ng lumang heritage building na nangangailangan ng maselan at detalyadong trabaho. Isinama niya si Isabel at dahil sa galing nito, humanga ang kliyente. "May mata siya sa detalye," sabi ng kliyente. "Mahirap makahanap ng ganyang klaseng dedikasyon." Noong Hunyo, sapat na ang projects ni Roberto kaya't inalok niya si Isabel ng opisyal na partnership sa negosyo. Lumuluha si Isabel sa balita. "Hindi mo kailangang gawin ito," sabi niya. "Sobra na nga ang ginawa mo para sa amin." "Hindi ko ito ginagawa para sa inyo," tugon ni Roberto, tapat. "Ginagawa ko ito dahil magaling ka at magiging hangal ako kung hindi ko kikilalanin yon. Negosyo ito, you earned your place." Habang si Isabel ay namamayagpag sa construction, si Gloria ay unti-unting lumalago sa kanyang cooking side hustle.
Nagsimula sa ilang tinapay sa farmer's market, nasundan ng catering sa maliliit na events, hanggang sa magkaroon na siya ng regular na kliyente. Iniisip kong gawing totoong negosyo ito, sabi niya isang gabi habang tinitingnan ang kita at gastos. Pero kailangan ko ng maayos na kusina. Okay pa ang farmhouse, pero kung gusto kong palakihin, yung bakanting shop sa tabi ng Miller's Cafe, mungkahi ni Isabel, may for lease sign pa noong nakaraan. Nagsimula silang magplano, mangarap, nagkwentuhan ng budget, posibilidad at kung anong pwedeng maging hinaharap. Naging 6 na taon na si Angelina at naghanda sila ng birthday party sa bakuran, ngayoy puno ng bulaklak, gulay at buhay. Parang eksena mula sa isang fairy tale. Dumalo ang mga kaklase ni Angelina, nakiusap ang mga magulang, nagtawanan sila sa ilalim ng araw. Lahat ay humanga sa kakaibang ganda ng bahay at sa pagmamahal na nakapulupot sa bawat sulok. Nakaupo si Roberto sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ang anak na tumatakbo sa damuhan, puno ng ligaya. Ang galing niya, sabi ni Gloria, lumapit sa kanya. Umaangat siya, tugon ni Roberto. Dahil sa inyo, dahil sa iyo at kay Isabel, binuksan niyo ang buhay niyo para sa kanya. Walang tanong-tanong. Minahal niyo siya na parang sarili niyo talaga. Ngumiti si Gloria. Madaling mahalin si Angelina, kamangha-mangha siya. Oo nga, sang-ayon ni Roberto. At bago pa niya mapigilan ang sarili, idinugtong niya. At ikaw rin. Nagulat si Gloria. Tumingin siya kay Roberto at sa mga mata niya may lumambot, may init, may tahimik na damdamin. Namula ang pisngi ni Roberto. Ibig kong sabihin, ang galing mo lang talaga kay Angelina at sa akin rin. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ng sapat ang lahat ng ginawa mo. Ginawa mo na, sagot ni Gloria, banayad ang boses. Binigyan mo kami ng tahanan nung wala kaming mapuntahan. Pinatuloy mo kami kahit wala kang obligasyon. Walang mas hihigit pa sa pasasalamat doon, Roberto. Nakatayo sila, magkatabi, sa gitna ng tawanan ng mga bata sa bakuran at huni ng mga insektong tag-init. May namamagitan sa kanilang hangin, isang bagay na hindi binibigkas, marupok ngunit bago. Pagkatapos ng party, habang himbing sa tulog si Angelina, nakita ni Roberto si Isabel sa porch. Pwede bang makiupo? Tanong niya. Lagi, tugon ni Isabel sabay tapik sa upuang tabi niya. Tahimik muna sila, komportable sa katahimikan, hanggang sa magsalita si Isabel, diretsahan. Sabihin mo na sa kanya, napatigil si Roberto. Sabihin ng alin, kanino, kay Gloria na may nararamdaman ka para sa kanya. Napatitig siya sa kapatid, di makapagsalita. Huwag kang kabahan, natatawang sabi ni Isabel. Hindi ako galit, kambal niya ako. Napapansin ko yan at para sa kaalaman mo, ganun din ang nararamdaman niya. Totoo, bulalas ni Roberto, hindi maitago ang pag-asa. Totoo, tango ni Isabel, pero natatakot siya. Ang meron tayo dito, ang bahay, ang maliit pero espesyal na pamilyang ito, mahalaga yon sa kanya. Mas gugustuhin niyang itago ang nararamdaman kaysa ilagay yon sa panganib. Paano kung masira ang lahat kapag umamin ako? Paano kung mas lalo itong gumanda? Sagot ni Isabel, seryoso. Hindi mo kami kailangang tulungan noon, Roberto. Pwede mo kaming pinaalis, pero hindi mo ginawa. Tinulungan mo kami, at yon maraming ibig sabihin. Tinulungan ko kayo kasi alam ko ang pakiramdam, sagot ni Roberto. Pareho rin akong nawalan noon. At yan ang dahilan kung bakit naging totoo ang lahat, sabi ni Isabel malumanay. Dahil pare-pareho tayong galing sa pagkawasak, pero sabay tayong muling bumuo. Kaya siguro dapat lang din na makakuha ka ng kabutihan mula sa lahat ng ito. Tumingin si Roberto sa malayo, naalala si Carmen, ang pagmamahalan nila, ang sakit ng pagkawala. Hindi ko alam kung handa na ako. Baka nga hindi pa, sagot ni Isabel. Pero tanungin mo ang sarili mo, kailan ka ba magiging ganap na handa o palagi kang pipigilan ng takot? Tumayo siya, nag-inat.
Pag-isipan mo lang, at sa totoo lang, mukhang kamangha-mangha si Carmen. Pero sa palagay ko, ayaw ng isang kamangha-manghang tao na mag-isa habang buhay ang minamahal niya. Iniwan niya si Roberto sa porch, tahimik, nag-iisa sa gabi kasama ng kanyang damdamin. Late na sa gabi, at nakita ni Roberto si Gloria sa kusina na papalibutan ng harina, herbs, recipe notes at kalahating tapos na dough. Hindi makatulog? Ang daming ideya sa utak ko, sagot niya. Itinuro ang kalat. Tinetesting ko tong bagong herb focaccia recipe para sa kliyente. Pwede bang maging taste tester? Lagi. Pinakain siya ni Gloria ng isang hiwa, mainit pa. Malutong sa labas, malambot sa loob, perpektong kombinasyon ng rosemary at sea salt. Grabe ang sarap, sabi ni Roberto habang nangumunguya. Talaga? Nagningning si Gloria. Matagal ko na tong ine-eksperimento. Perpekto na, maswerte mga kliyente mo. Habang nagliligpit, naging natural muli ang daloy ng usapan tungkol sa negosyo, sa nalalapit na pasukan ni Angelina at bagong project ni Roberto. Pagkatapos, nag-alinlangan si Gloria. Pwede ba akong magtanong, medyo personal? Oo naman. Tumingin siya pababa, hinahanap ang tamang salita. Sa tingin mo ba may pagkakataon pa na magmahal ka ulit? Romantically? Napailing siya agad. Wala, sorry, hindi ko dapat tinanong yon. Gloria, wika ni Roberto malumanay, inilapag ang pinggan. Bumalik sa isip niya ang mga sinabi ni Isabel. Ano yung gusto mong sabihin? Huminga ng malalim si Gloria. Gusto ko lang malaman kung posible pa ba para sa iyo ang magmahal muli. O kung sa tingin mo, dahil kay Carmen, hindi na talaga pwede. Natahimik ang hangin sa pagitan nila, malambot. Totoo, maari sanang umiwas si Roberto, pero ito si Gloria, ang babaeng tumulong kay Angelina, tumulong sa kanya. Sa paraang hindi niya inaasahan, deserve niya ang totoo. 6 na buwan na ang nakalipas, wika ni Roberto, maingat. Akala ko hindi ko na kaya. Akala ko puro sakit na lang ang natitira. Tumingin siya sa mga mata ni Gloria. Pero ngayon, napagtanto ko, ang lungkot ay hindi ibig sabihin na titigil ka sa pamumuhay. Nagbabago lang ang paraan ng pamumuhay mo. At marahil si Carmen, baka gusto niyang ituloy ko ang buhay. Hindi lang basta mabuhay, kundi mabuhay ng buo. Mukhang kahanga-hanga siya, bulong ni Gloria. Oo, tango ni Roberto, pero wala na siya at ako nandito pa. Si Angelina rin. Ngumiti si Gloria, tahimik, buo ang pag-unawa. Siguro, ito na ang simula ng bago. Isang bahay na minsang abandonado ngayon ay puno ng tawanan. Isang ama na nawasak sa pagkawala, ngayon ay muling natutong magmahal. Isang batang babae na lumulubog sa lungkot, ngayon ay lumilipad sa liwanag. Isang pamilya na hindi sa dugo na buo, kundi sa pagkalinga, kabutihan at muling pagbubukas ng puso. Karapat-dapat tayong magpatuloy, mahinahong sabi ni Roberto. Hindi ibig sabihin noon na iniiwan natin ang nakaraan. Ibig sabihin lang, nagbibigay tayo ng puwang para sa mga bagong karanasan, bagong tao, kasabay ng mga alaala na dala-dala natin. Dahan-dahang tumango si Gloria. Pagkatapos mamatay ni Mama, may nagsabi sa akin na ayaw ng mga mahal natin sa buhay na manatili tayo sa dalamhati magpakailanman. Gusto nilang gamitin natin ang pagmamahal na ibinigay nila para bumuo ng bago. Sandali siyang tumigil. Noong una, hindi ko iyon pinaniwalaan, pero ngayon, naniniwala na ako. Naniniwala rin ako, mahina ang sabi ni Roberto. Tahimik ang kusina, tanging ang tiktak ng lumang orasan sa dingding ang maririnig. Pagkatapos ay tumingin si Gloria sa kanya, halos pabulong ang boses. May nararamdaman ako para sa iyo, Roberto. Matagal na. Pero natakot akong sabihin. Ayokong masira kung anuman ang meron tayo, itong tahanan, itong pamilya. Sobrang halaga nito sa akin. Sumikip ang dibdib ni Roberto, pero sa masayang paraan, puno, umaapaw sa damdamin.
Paano kung hindi ito makasira ng kahit ano? Tanong niya. Paano kung lalo pa nitong palakasin? Talaga bang naniniwala kang posible iyon? Imbes na sumagot, iniabot ni Roberto ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Gloria. Mainit iyon, may bahid pa ng harina mula sa pagbe-bake. Isa ka sa mga pinakakamanghamanghang taong nakilala ko, sabi niya. Sa palagay ko, dumating ka sa buhay ko o baka nandyan ka na talaga sa mismong oras na kailangan ko ang isang taong tunay na nakakaunawa sa pagkawala. Tumingin siya sa pasilyo kung saan natutulog si Angelina. Mahal ka niya, nakikita ko. Nakikita ko kung gaano karami ang naibigay mo sa amin. Nakagawa ka ng maganda sa negosyo mo at magiging hangal ako kung hindi ko kikilalanin kung anong meron tayo. Pumatak ang luha sa mga mata ni Gloria. Natatakot ako. Natakot din ako, sabi ni Roberto, pero siguro pwede nating harapin yung takot na yan ng magkasama. Isang araw sa bawat pagkakataon, walang pressure, basta maging tapat lang tayo sa nararamdaman natin. Marahan niyang pinisil ang kamay nito. Gusto ko yan, sabi ni Gloria, nakangiti sa gitna ng kanyang mga luha. Nanatili silang ganon ng matagal, magkahawak ng kamay sa ibabaw ng mga papel na may harina, sa kusinang hindi man lang nila planong tawaging tahanan. Sa wakas, binasag ni Gloria ang katahimikan. So, gusto mo bang tulungan akong tapusin ang focaccia na to? 3 variation pa ang kailangan kong subukan. Napatawa si Roberto. Wala na akong maisip na mas magandang gawin. Ang natitirang bahagi ng tag-init at maging ang mga sumunod na buwan ay parang isang panibagong buhay kumpara sa kinalalagyan ni Roberto, 1 taon na ang nakalipas. Unti-unting umusbong ang relasyon nila ni Gloria. Maingat, dahan-dahan. Lumabas sila sa totoong mga date, mga hapunan sa bayan, sine, tahimik na paglalakad sa mga burol. Madalas silang magkasamang umupo sa beranda matapos matulog si Angelina, magkahawak kamay sa ilalim ng mga bituin. Nagkukwentuhan tungkol sa nakaraan at sa maaaring mangyari sa hinaharap. Siyempre, agad napansin ni Angelina ang pagbabago. Si Gloria ba ang girlfriend mo ngayon? Tanong niya isang umaga habang nag-aalmusal na parang nagtatanong lang tungkol sa panahon. Halos mabilaukan si Roberto sa kape. Mahal namin ang isa't isa. Okay lang ba yon sa'yo? Nag-isip sandali si Angelina tapos nagtanong, ibig sabihin ba nun mananatili na siya habang buhay? Gusto mo bang manatili siya? Tanong ni Roberto. Oo, agad na sagot ni Angelina. Gumagawa siya ng pinakamasarap na pancake, tinutulungan niya akong suklayin ang buhok ko at hindi siya nagagalit kahit madami akong tanong. Sumubo siya ulit ng cereal, saka nagdagdag at pinapangiti ka niya ng mas madalas. Dati, hindi ka masyadong ngumingiti. Mula sa bibig ng isang bata, ang katotohanan ay napakasimple pero totoo. Ngumiti si Roberto. Kung ganon anak, oo. Kung gusto niyang manatili habang buhay, pwede. Mabuti, sabi ni Angelina masaya. Pwede bang humingi pa ako ng orange juice? Pagsapit ng Oktubre, eksaktong 1 taon matapos mamatay ang ina ni na Gloria at Isabel, lumago na ang pamilya sa maraming paraan. Umuunlad ang kanilang negosyo. At dahil palapit na ang taglamig, at halos hindi na kaya ng lumang bahay ang lamig, nagsimula silang maghanap ng bagong bahay malapit sa Millbrook. Nakakita sila ng isa, simple pero matibay, 4 na silid tulugan, isang totoong kusina para sa lumalaking catering business ni Gloria, isang garahe para sa mga gamit ni Roberto, at isang bakuran para sa susunod na hardin ni Isabel. Sigurado ka ba rito? Tanong ni Isabel habang nakatayo sa bagong sala. Naiiwan natin ang farmhouse? Hindi natin iniiwan yon, sagot ni Roberto. Nagpapatuloy lang tayo. Magkaiba yon. Noong Nobyembre, lumipat sila. At kahit bago ang lugar, pakiramdam nila ay tahanan pa rin, marahil higit pa.
Nagsimulang makipag-date si Isabel kay Miguel, isang mabait at nakakatawang guro mula sa paaralan ni Angelina. Tinanggap ni Miguel ang mga corny jokes ni Isabel at pinatawa siya ng totoo. Nang unang maghapunan si Miguel kasama nila, napansin ni Roberto ang kislap sa mukha ni Isabel at naisip, karapat-dapat siya rito. Nagsimula na rin si Angelina sa unang baitang at umunlad ng husto. Ipinakilala niya ng buong pagmamalaki ang pamilya niya sa paaralan bilang si Papa, si Isabel at si Gloria. Walang nagtanong dahil malinaw na malinaw sa lahat na pag-ibig lang ang talagang mahalaga. Pagdating ng Disyembre 20, eksaktong 1 taon mula nang bilhin ni Roberto ang lumang farmhouse, bumalik sila upang dalawin ito. Muling naging ligaw ang bakuran, unti-unting inaangkin muli ng kalikasan ng espasyo. Ang mga bintana ay may mga lumang takip pa mula sa unang gabi nila roon. Tahimik ang bahay, matatag pa rin, naghihintay. Ibebenta ba natin ito? Tanong ni Gloria nakatingin sa abot tanaw. Tahimik si Roberto, nagbabalik tanaw sa takot, sa mga desisyon, sa panganib at sa lahat ng umusbong mula roon. Hindi pa, sabi niya sa wakas. Siguro balang araw, kakailanganin ito ng iba, gaya ng pagkakailangan natin noon. Desperado na sila, wala ng pera, pilit na nagsisimula muli. Hayaan nating manatili ito para sa susunod na taong tulad natin, sabi ni Roberto, habang nakatingin sa tahimik na lumang farmhouse. Ang ganda niyon, bulong ni Isabel mula sa likuran, katabi si Angelina. Maingat na yumuko si Angelina pasulong. Daddy, diyan ba tayo naging pamilya? Sa bahay na yon, tumingin si Roberto kay Gloria. Nagtagpo ang kanilang mga mata at ang nakita niya roon ay salamin ng sariling nararamdaman, pasasalamat, paghanga, pag-ibig. Oo anak, marahang sabi ni Roberto, diyan mismo tayo naging pamilya. Kahit aksidente lang yon, kahit hindi mo alam na andun sina Isabel at Gloria, ngumiti si Roberto, lalo na dahil doon. Minsan ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay yung hindi nakaplano. Minsan, kailangan mo lang pumasok sa isang pinto at tingnan kung sino ang naghihintay sa kabila. Noong Enero 2025, ikinasal sina Roberto at Gloria sa isang maliit ngunit taos-pusong seremonya sa munisipyo. Nakatayo si Isabel bilang maid of honor, buong pagmamalaki. Si Angelina naman, nakasuot ng puting bestida at koronang gawa sa bulaklak, ay seryosong ginampanan ang pagiging flower girl. Nagkalat siya ng mga talulot ng may tutok na ekspresyon na nagpatawa sa lahat ng naroroon. Hindi ito isang perpektong fairy tale. Mas maganda pa, totoo. Itinayo sa sama-samang pagdurusa, tapat na paghihirap at araw-araw na pagpili na alagaan ang isa't isa, anuman ang mangyari. Pagsapit ng Marso, nag-engage sina Isabel at Miguel. Nagpasya silang manatili sa Millbrook, inspiradong makita ang buhay na itinaguyod ng kapatid ni Isabel. Gusto rin nilang bumuo ng isang bagay na tatagal. Lumago ng husto ang negosyo. Nakilala na ang De Peralta and Salazar Restoration, kilala sa mahusay na paggawa, patas na presyo at katapatan. Ang catering business ni Gloria na ngayon ay tinatawag na Wild Herb Kitchen ay may listahan ng mga kliyenteng sabik magpabook dahil sa kakaibang sarap ng kanyang luto. Ang sinimulan nila sa desperasyon ay naging isang bagay na matatag, isang bagay na totoo, isang tahimik na gabi ng huling bahagi ng Marso, halos 2 taon mula noong unang gabing hindi inaasahan. Magkatabi sina Roberto at Gloria sa beranda ng bago nilang bahay sa bayan. Nakaalalay ang kamay ni Gloria sa kanya. Mula sa bintana ng sala, tanaw nila sina Isabel at Miguel nagtatawanan habang naglalaro ng board game kasama si Angelina. Mahinang nagsalita si Gloria. Naiisip mo ba minsan kung gaano kaiba sana ang lahat kung tinawagan mo ang pulis noong gabing yon? O kung pinaalis mo kami?
Minsan, pag-amin ni Roberto, pero pinipili kong huwag na. Anong silbi ng paglingon pa? Nandito na tayo ngayon at yung nabuo natin parang himala. Totoo, tumango si Gloria. Tahimik silang pareho, yung uri ng katahimikan na meron lang kapag talagang kilala ng dalawang tao ang isa't isa. Salamat, sabi ni Gloria, dahil nakita mo kami noong gabing yon, dahil hindi mo lang nakita ang dalawang taong nakikitira sa bahay mo. Salamat sa pagstay, dahil hindi ka tumakbo palayo. Marahan niyang pinisil ang kamay ni Gloria. Saan ba naman tayo pupunta? Ngumiti si Gloria. Tama, lahat tayo kailangan natin ng isa't isa kahit noon hindi pa natin alam. Sa loob ng bahay, narinig ang halakhak ni Angelina. Maliwanag, masigla, puno ng buhay. 7 taon na siya ngayon, matatag, tumataas na. Taglay niya ang pagkamausisa ng kanyang ina at ang determinasyon ng kanyang ama. Tinuturuan siya ni Isabel ng paggawa ng kahoy, habang si Gloria naman ay nagtuturo sa kanya ng pagluluto. At mayroon siyang ama na dumaan sa dalamhati, ngunit nanatiling bukas ang puso. Mayroon siyang pamilyang nauunawaan niya, hindi dahil tradisyonal ito, kundi dahil tama ang pakiramdam. Para kay Angelina, ang pag-ibig ay hindi tanong. Ang pag-ibig ay ginagawa araw-araw, walang pag-aalinlangan para sa mga taong mahalaga. Naranasan mo na bang magkaroon ng sandaling nagbago ang lahat? Isang desisyon na akala mo'y maliit pero tuluyang naghubog ng buhay mo. Minsan, ang mga taong itinadhana sa atin ay hindi yung hinahanap natin. Sila yung mga taong matagal nang naghihintay sa mga lugar na may tapang tayong tawaging tahanan. Kung tinamaan ka ng kwentong ito, kung naniniwala ka sa pangalawang pagkakataon at sa mga pamilyang nabubuo mula sa mga pirasong minsang wasak, mag-iwan ka ng komento. Ikwento mo kung kailan ka pinakanakita ng isang tao noong kailangan mo ito o kung kailan mo pinili ang kabaitan sa halip na paghusga. At kung nandito ka pa rin, salamat. Mag-subscribe para sa higit pang mga kwento tungkol sa mga hindi inaasahang paraan kung paano tayo nagkakatagpo at sa tahimik na tapang na kailangan para muling bumuo. Dahil minsan, ang pinakamagandang tahanan ay hindi yung pinlano natin, kundi yung mga natatagpuan natin kapag naglakas loob tayong buksan ang pinto.